Ang pambansang kamao ng Pilipinas, si Manny Pacquiao, ay hindi lamang kilala bilang isang mahusay na boksingero, ngunit isang respetadong senador rin. Mula sa kanyang mapaghamong kabataan, sa mga hard-hitting na laban sa boxing, sa pag-angat bilang isang politiko, at sa kanyang hindi matatawarang kontribusyon sa bayan, tunghayan natin ang karera at talambuhay ni Manny Pacquiao. Sa artikulong ito, masasaksihan natin ang kanyang mga pinagdaanan, mga tagumpay, at mga aral na maaaring makuha mula sa kanyang karanasan. Si Manny Pacquiao ay ipinanganak noong Disyembre 17, 1978 sa Bukidnon. Ang kanyang mga magulang ay sina Rosalio Pacquiao at Dionisio Dapidran Pacquiao. Siya ay pang-apat sa 7 magkakapatid. Ang kanyang asawa ay si Jinky Jamora at mayroon silang 5 anak. Siya ay kinilala bilang isa sa pinakamahusay na boksingero sa buong mundo at tinagurian ding pambansang kamao ng Pilipinas. Nag-umpisa siyang magboxing sa edad na 12 at nagsimulang sumabak sa profesional na boxing noong siya'y 16 na taong gulang. Siya ang nag-iisang 8th Division World Champion sa kasaysayan ng boxing, nanalo ng 12 major world titles at nagsilbi bilang kampiyon sa 4 na dekada. Hindi lamang sa boxing nakilala si Pacquiao. Siya rin ay aktibo sa politika, nagsilbi bilang kongresista at senador. Bilang isang politiko, marami siyang naihaing panukalang batas at nakapaglingkod sa iba't ibang komite sa Senado. Sa kabila ng kanyang abala na schedule, hindi niya pinabayaan ang kanyang edukasyon at nagpatuloy siya sa pag-aaral hanggang sa makamit ang kanyang bachelor's degree in political science at master's degree in management. Kilala rin siya sa kanyang pananampalataya sa Diyos na siyang naging sandalan niya sa lahat ng kanyang laban sa boksing at sa buhay. Sa kabila ng kanyang tagumpay, si Manny ay nanatiling mapagkumbaba at mapagbigay. Siya ay isang huwaran ng tunay na Pilipino. Ang talambuhay ni Manny Pacquiao ay patunay na sa kabila ng kahirapan at pagsubok, maaari pa rin tayong umangat at maging matagumpay sa buhay sa tulong ng determinasyon, disiplina, pagmamahal sa pamilya, paglilingkod sa bayan at pagiging huwaran sa iba. Si Emmanuel Manny Dapidran Pacquiao Sr. o kilala rin bilang si Pacman ay ipinanganak noong Disyembre 17, 1978 sa Kibawe, Bukidnon. Si Manny ay anak ni Rosalio Pacquiao at Dionisio Dapidran Pacquiao, Mommy D, at pang-4 sa 7 magkakapatid. Ikinasal si Manny kay Jinky Jamora noong Mayo 10, 1999. Mayroon silang 5 anak sila. Sila ay sina Emmanuel Jr., Jimwell, Michael Stephen, Mary Divine Grace, Princess, Queen Elizabeth, Queenie, at Israel. Nakumpleto ni Pacquiao ang kanyang edukasyong pang-elementarya sa Saavedra Saway Elementary School at first-year high school sa General Santos City National High School. Nag-drop out siya dahil sa matinding kahirapan at umalis sa kanilang tahanan upang magtrabaho sa Maynila at suportahan ang kanyang pamilya. Noong Pebrero 2007, natamo at pumasa si Pacquiao sa High School Equivalency Exam at binigyan ng high school diploma ng Department of Education. Noong Hunyo 25, 2010, nakumpleto ni Pacquiao ang 10-araw na crash course sa Development Legislation and Governance sa Graduate School of Public and Development Management ng Development Academy of the Philippines, DAP. Opisyal na nag-enroll si Pacquiao sa 2 semestre sa Notre Dame of Dadiangas University, NDDU, noong academic year 2007-2008 sa ilalim ng Bachelor's Degree of Business Administration major in Marketing Management Program, ngunit hindi niya ito natapos at hindi siya binigyan ng NDDU ng college degree. Mula Hunyo 8 hanggang 17, 2016, dumaan si Pacquiao sa isa pang 90 araw na Executive Coaching Program crash course na isinagawa ng Development Academy of the Philippines, Ateneo School of Government, Asian Institute of Management at Philippine Public Safety College matapos manalo ng isang pwesto sa Senado noong 2016. Noong Disyembre 11, 2019, nakuha ni Pacquiao ang bachelor's degree in political science, majoring in local government administration mula sa University of Makati sa pamamagitan ng Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program, ATAP, ng Philippine Counselors League Legislative Academy, PCCLA, na nagbibigay daan sa mga kwalipikadong Pilipino na makumpleto ang edukasyon sa antas ng kolehiyo sa pamamagitan ng informal education system. Ayon sa ulat, nakumpleto ni Pacquiao ang degree sa loob ng 1 taon, kabaligtaran sa naunang mga ulat na 3 buwan. Noong 2022, nagtapos si Pacquiao sa Philippine Christian University.
na may master's degree in management, majoring in public administration. Nalaman ni Pacquiao ang boxing noong siya ay 12 taong gulang pa lamang dahil sa kanyang tiyuhing si Sardo Mejia. Sinimulan ni Mejia ang pagtuturo sa kanyang pamangkin sa isang improvised gym sa kanilang tahanan. Matapos ang 6 na buwan ng pagsasanay, nagsimula si Pacquiao na sumabak sa boxing sa isang parke sa General Santos at kalaunan ay naglakbay pa sa ibang mga lungsod upang labanan ang mas mataas na ranggong mga kalaban. Sa edad na 15, itinuring siya bilang pinakamagaling na junior boxer sa Southern Philippines kaya't lumipat siya sa Manila. Noong Enero 1995, sa edad na 16, nagsimula na siya sa kanyang profesional na karera sa boxing. Si Pacquiao ang nag-iisang 8th Division World Champion sa kasaysayan ng boxing at nanalo ng 12 major world titles, 8 glamour divisions, flyweight, featherweight, lightweight at welterweight, at ang tanging boksingero na humawak ng mga world championship sa 4 na dekada, 1990s, 2000s, 2010s at 2020s. Noong Hulyo 2019, si Pacquiao ay pinarangalan bilang pinakamatandang welterweight world champion sa kasaysayan sa edad na 40 at ang unang boksingero sa kasaysayan na kinilala dahil sa 4 na beses na welterweight champion matapos talunin si Keith Thurman nang manalo ng WBA Super Welterweight title. Si Manny ay ang kauna-unahang kampiyon ng 8 division at nakamit ang panalo sa Lineal Championship sa 5 magkakaibang division. Kinilala siya bilang Fighter of the Decade ng BWAA, WBC at WBO. 3 beses siyang naging Fighter of the Year at nakakuha ng Best Fighter ESPY Award noong 2009 at 2011. Sa kanyang karera sa boxing, nakamit ni Pacquiao ang mga sumusunod na titulo: IBO World Junior Welterweight Champion, WBC World Lightweight Champion, The Ring World Junior Lightweight Champion, WBC World Super Featherweight Champion, The Ring World Featherweight Champion, IBF World Junior Featherweight Champion, WBC World Flyweight Champion, WBC Emeritus Champion, WBC Diamond Champion, WBO Super Champion. Sa kanyang karera, pinatumba at tinalo na ni Pacquiao ang mga kilalang boksingero tulad nina Chatchay Sasakul, Lehlo Honolo Ledwaba, Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Marquez, Eric Morales, Oscar Larios, Jorge Solis, David Diaz, Oscar de la Hoya, Ricky Hatton, Miguel Cotto, Joshua Clottey, Antonio Margarito, Shane Mosley. Bahagi ang basketball sa kanyang pagsasanay bago ang kanyang mga laban sa boxing. Noong Abril 2014, inanunsyo ni Manny ang kanyang balak na sumali sa Philippine Basketball Association, PBA, bilang playing coach ng Kia Motors. Bago ang kanyang stint sa PBA, itinalaga si Pacquiao bilang honorary member ng Boston Celtics at naging kaibigan ni Steph Curry at ng mga miyembro ng Basketball Hall of Fame na sina Kobe Bryant, Kevin Garnett at Ray Allen. Noong 2007, tumakbo si Manny bilang congressman sa 1st District ng South Cotabato, ngunit siya ay natalo. Hindi ito naging hadlang sa kanya upang ipagpatuloy ang kanyang pangarap na makapagsilbi sa bayan. Taong 2010, muling tumakbo si Manny sa politika, ngunit sa 1st District ng Sarangani. Nanalo siya at nagsilbi bilang kongresista hanggang 2016. Matapos ang kanyang termino bilang kongresista, tumakbo si Manny sa pagkasenador noong 2016 at nanalo. Bilang senador, nakapaghain siya ng maraming panukalang batas at naglingkod sa iba't ibang komite sa Senado. Ang kanyang mga prioridad sa Senado ay ang pagkakaroon ng libreng edukasyon sa kolehiyo, pagpapatupad ng National ID System, at pagpapabuti ng kalusugan at kapakanan ng mga Pilipino. Noong 2022, lumaban siya sa pangkapangulo, ngunit siya ay natalo ni Ferdinand Marcos Jr. Narito ang ilang mga nagawa ni Manny Pacquiao para sa bayan, promosyon ng Pilipinas. Bilang isang sikat na boksingero, si Manny Pacquiao ay nagdala ng malaking atensyon sa Pilipinas. Sa bawat laban niya, tinuturo niya ang kanyang bansa sa ibabaw ng ring, na nagbibigay daan sa Pilipinas na kilalanin sa sport na boxing. Politika. Bilang isang senador, ginugol ni Pacquiao ang kanyang oras at effort upang ipaglaban ang mga batas at isyu na makakabuti sa kanyang mga kababayan. Tulad ng nauna ng binanggit, nakapaghain siya ng maraming panukalang batas at naglingkod sa iba't ibang komite sa Senado. Ang kanyang mga prioridad sa Senado ay ang pagkakaroon ng libreng edukasyon sa kolehiyo, pagpapatupad ng National ID System,
at pagpapabuti ng kalusugan at kapakanan ng mga Pilipino. Kawanggawa. Si Pacquiao ay kilala rin sa kanyang mga ginagawang kawanggawa sa mga panahon ng sakuna, katulad ng Bagyong Yolanda noong 2013, nagbigay siya ng tulong at suporta sa mga biktima. Meron din siyang foundation, ang Manny Pacquiao Foundation, na nagbibigay tulong sa iba't ibang mga proyekto sa Pilipinas, kasama na ang edukasyon, pangkalusugan at iba pa. Edukasyon. Sa kanyang distrito sa Sarangani, nagpatayo si Pacquiao ng mga paaralan para matulungan ang mga mahihirap na bata na magkaroon ng access sa edukasyon, paglikha ng trabaho, sa pamamagitan ng kanyang mga negosyo tulad ng kanyang boxing promotions company, hotels at iba pa. Nagbibigay si Pacquiao ng trabaho para sa maraming Pilipino. Suporta sa sports development. Bilang isang kinikilalang boksingero, ginugol ni Manny ang kanyang oras at resources upang suportahan ang sports development sa Pilipinas. Nakapagtatag siya ng kanyang sariling boxing gym, ang Pacman Wildcard Gym, upang tulungan ang mga aspiring na boksingero sa Pilipinas. Kontribusyon sa ekonomiya. Ang bawat laban ni Manny ay isang malaking kaganapan sa Pilipinas na nagdudulot ng malaking kita sa mga negosyo tulad ng mga restaurant, sports bar, at iba pang mga establishmento. Promosyon ng musika at entertainment. Bilang isang recording artist at aktor, nagambag din si Manny sa industriya ng musika at pelikula sa Pilipinas. Adikain para sa kapayapaan. Bilang isang miyembro ng Senado, isa sa mga advokasya ni Manny ang pagtataguyod ng kapayapaan, lalo na sa Mindanao. Sa talambuhay ni Manny Pacquiao, maraming aral ang mapupulot. Narito ang ilan sa mga aral na ito: determinasyon at pagsisikap. Sa kabila ng kahirapan na kanyang pinagdaanan, hindi nawala ng pag-asa si Manny at patuloy na nagsikap upang maabot ang kanyang mga pangarap sa buhay. Disiplina. Mahalaga ang disiplina upang maging matagumpay sa buhay, lalo na sa larangan ng sports. Si Manny ay nagpakita ng disiplina sa kanyang pagsasanay at pag-aalaga sa kanyang katawan. Pagpapahalaga sa pamilya. Malaki ang papel na ginampanan ng pamilya sa buhay ni Manny. Sa kabila ng mga problema, nananatiling matatag ang kanyang pagsuporta at pagmamahal sa kanyang asawa, mga anak at magulang. Pagpapahalaga sa edukasyon. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa boxing at politika, hindi pa rin tumigil si Manny Pacquiao sa pag-aaral at pagpapabuti ng kanyang sarili. Isa siyang inspirasyon sa maraming Pilipino na may pangarap na makamit ang tagumpay, paglilingkod sa bayan. Hindi lamang sa boxing nagpakita ng dedikasyon si Manny, pati na rin sa kanyang tungkulin bilang isang politiko. Isa itong patunay na kaya niyang gampanan ang iba't ibang papel sa lipunan. Pananampalataya. Kilala si Manny Pacquiao sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Ito ang kanyang sandalan sa lahat ng kanyang laban sa boxing at sa buhay. Pagiging huwaran. Sa kabila ng kanyang kasikatan at tagumpay, hindi nagbago ang kanyang pagiging mapagkumbaba at mapagbigay. Dahil dito si Manny ay isa sa mga huwaran ng tunay na Pilipino. Sa kabuuan, ang buhay ni Manny Pacquiao ay patunay na may pag-asa ang sinumang nagpupursige at nagpapatuloy kahit sa gitna ng pinakamatinding pagsubok. Sa kanyang karera sa boxing, politika at sa kanyang mga nagawa sa bayan, nagpakita siya ng isang halimbawa ng isang tunay na Pilipino na may malasakit, determinasyon at pagmamahal sa bayan. Ang kanyang talambuhay ay hindi lamang isang kwento ng tagumpay, ngunit isang patutuo na ang tunay na panalo ay ang pagbabago na nagagawa ng isang tao sa kanyang kapaligiran at sa buhay ng iba.